Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Simula bukas, ipatutupad na ng mga local government units sa Metro Manila ang modified work schedule o bagong oras ng pasok ng kanilang mga empleyado. Sa Navotas City, 7 a.m. to 4 p.m. na ang pasok ng ilang empleyado sa City Hall. Habang ang mga empleyado naman ng Caloocan LGU mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. na ang pasok. Layo nito na makaiwas sa masikip na daloy ng trapiko. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pansamantala munang suspindihin ang operasyon ng wholesale electricity spot market tuwing may deklarasyon ng red alert. Ayon sa Pangulo, layunin nitong mapigilan ang pagtaas ng presyo ng kuryente sa bansa. Dagdag pa ng Pangulo, patuloy ang hakbang ng pamahalaan para maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng bilihin at kuryente sa gitna na rin ng nararanasang El Nino phenomenon. Mayroon din anyang ipinatutupad na tulong pinansyal ang pamahalaan para sa mga lubhang naapektuhan ng epekto ng tagtuyo. Samantala, alamin naman natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Julius Pacot. Mayong adlaw, giauhag karon sa Department of Labor and Employment kon Dole Region 11 ang mga pribadong kumpanya dinhi sa Davao Region nga subling magpatuman og work from home arrangement sa ilang mga empleyado kini subay sa padayong na sinati nga kainit sa panahon dala sa El Nino phenomenon. Sumala pa ni Dole Region 11 Director Attorney Randolph Pinsoy, paagi ang mga work from home arrangement aron makunhuran o ma-decongest ang mga trabahante sa opisina, labi na ang mga workplaces nga guot o napuno na sa daghang empleyado. Nalakip sab sa hugot nga ginamonitor sa Dole 11 ang pagsiguro nga ginatuman sa mga business o private establishments ang proper ventilation. Dili alang sila mga empleyado apan pati na usab ang ilang ginaatiman nga mga kliyente o customer. The office give or encourage the establishment, the employer to give this work arrangement and also work engagement from home so that we can decongest, address issues of this heat or this El Nino phenomenon in our region. The mandate is not in obligatory but see to it that it can be properly addressed. Samtang dakpan ang duha ka mga lalaki human ni gamit og cyanide sa pagpangisda sa niadtong Sabado diha sa Baybayon sa Dahican sa Mati City. Ang mga dinakpan na ilan nga sila alias Robert, 38 anyos, ug alias Daryl, 26 anyos, na pulos mga residente sa Purok Makugihon sa Barangay Dahican, Mati City. Din may responde ang mga otoridad human nga misumbong ang mga residente sa mga illegal nga binuhatan. Nakumpiska sa ilang posisyon na usa ka botelya sa chlorine-like substance ug lain-laing klase sa isda. Ang mga dinakpan magatubang og kasong paglapas sa Section 67 on fishing through explosives, noxious or poisonous substance and or electricity of the Mati City Ordinance number 406 series of 2020. Og mao kadto ang mga nag-unang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao. Ako si Julius Pacot. Mayong adlaw. Daghang salamat Julius Pacot. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at ilike kami sa aming mga social media sites sa @PTVPH. Ako si Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.